Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Sabi ko kasi magdala ng payong. Sinamaan pa ni Agatha ng tingin ang boyfriend niyang si Julian. Just like a typical college couple, na-inlove ang isang campus heartthrob sa nerdy na kagaya niya. They were in the same year and course, both taking up business administration. Ngunit kung paanong sinalo na yata ni Julian ang lahat, si Agatha naman ay hindi. Mahirap lang siya at umaasa lang sa scholarship, pati sa pagpo-part-time job. At ang tanging kasama na lang niya sa buhay ay ang lola niyang retired teacher. May pension man ito pero hindi pa rin sapat. Mabuti na rin lang at may iniwang pera sa bangko ang kanyang mga magulang bago magkasunod na pumanaw ang mga ito sa pagkakasakit. Kahit papaano, may naitutustos siya sa sariling pag-aaral. Samantalang si Julian, gwapo, matalino, sporty, mabait, palakaibigan at kung ano-ano pa. Ngunit higit sa lahat, mapagmahal to. Hindi naman sila tatagal ng higit 2 taon kung hindi. Sorry na love, kasi naman ang ganda-ganda kaya ng init ng araw kanina pag alis natin sa campus. Agad na hinubad ni Julian ang suot nitong short sleeve polo at iyon ang isinangga sa ulan, sa tapat ng kanilang mga ulo. Napatili naman si Agatha dahil mas lumakas pa ang ulan. Takbo, sabi naman ni Julian. Para silang mga sisiw na naghahanap ng masisilungan. Mabuti na lang at hindi kalayuan ang shade sa kinaroroonan nila. Papunta sana sila sa mall para doon kumain ng tanghalian. Hindi na nila ginamit ang kotse ni Julian dahil ma-traffic. Isa pa, kayang-kaya naman nila yung lakarin. Ayan, basang-basa na tayo. Ani Agatha habang pinapagpaga ng sarili. Punta na lang muna tayo sa condo. Malapit lang naman yun dito eh. Suwestyon ng kasintahan. Malapit nga, traffic naman. Kesa naman magkakasakit tayo, Agatha. O ano, gusto mo ba yon? Of course not. Oh, kita mo na. Halika na, mag-taxi na lang tayo. Sus, gastos lang yan. Alam mo namang nagtitipid ako. At sino namang may sabi sa iyong ikaw ang gagastos? At kailan ba sa buong 2 taon nating magkasintahan kita pinagastos? Napairap na lang si Agatha bago inayos ang salamin sa mata. Basta, tama na ang gastos, okay? Kahit pa sabihin mong mayaman ka, hindi pa rin naman sa yung perang ginagastos mo. Sa lolo mo pa rin. Kagaya niya ay ulila na rin to. At ayon sa kwento ni Julian, sabay na namatay sa isang plane crash ang mga magulang nito noong bata pa ang kasintahan. Ang dami pang sinasabi. Halika na, doon na lang din tayo kumain para less gastos, okay? Pangungulit na binata. Sandali siyang nag-isip. Sige na nga, pero saglit lang tayo ha. Kapag natuyo ng mga damit natin, babalik na tayo sa school. Oo na, alam ko namang adik kang mag-aral. Sinamaan ni Agatha ng tingin si Julian. Tumawa naman ito bago dumikit sa kanya at bahagya siyang niyakap. Lumayo ka nga, Julian. Basang-basa ka kaya. Inis-inis ang itinulak niya ito. Ikaw naman, hindi na mabiro. Hindi mabiro ka dyan. Papara ka pa ba ng taxi o dito na lang tayo matutuyuan ng damit? Nako, oo nga pala. Ito na po ma'am, papara na. Takot ko na lang sa'yo. Natawa siya nang madali itong sumunod. Ganoon lang naman sila lagi. Hindi pa sila nag-aaway ng malala dahil maunawain si Julian at napakabuting tao. Hindi nga niya maintindihan kung paano ba ito nagkagusto sa isang kagaya niya na madalas ay hindi maintindihan ng ugali at mood. Halika na. Napatingin si Agatha sa kasintahan nang masuyo siya nitong alalayan sa siko, pasakay ng taksing hindi niya namalayang nakatigil na pala sa harap nila. Hindi binibitiwan ni Julian ang kanyang kamay hanggang sa makarating sila sa condo building na pag-aari din ng pamilya nito. Panay ang kwento ng lalaki hanggang sa mamalaya na lang niyang nasa unit na pala sila nito. Ganoon lang sila madalas. At madalas, nakakalimutan niya ang oras sa tuwing kasama ang kasintahan. Ano bang pwedeng lutuin dito, Julian? Tanong ni Agatha habang ini-inspeksyon ang laman ng ref nito. Ilang beses na rin naman siyang nakapunta roon, pero madali lang. Iniiwasan niya kasi ang tuluyang maakit sa kasintahan. Maginoon naman ito at hindi lumalagpas sa limitasyon dahil alam nitong may mga pangarap pa siya. Pero nauunawaan niya ring lalaki si Julian. May mga pangangailangan. Kahit ano na lang, nag-grocery naman si Manang Sita kahapon at idinamay na rin ako. Anito habang inaayos ang mga gamit nila sa center table bago pumunta sa kinaroroonan niya. Ang tinutukoy nitong manang ay ang mayordoma sa mansyon ng mga Navarro. Ay nako, kaya pala lakas ng loob mong magyaya rito
Kasi puno ang ref mo. Hindi nga lang ikaw namili, pera pa rin ng lolo mo. Tudyo niya. Ano ba dapat ang ginagawa sa pera niya? Iniipon? Tapos, hindi rin naman pakikinabakan kapag namatay na. Hoy, bibig mo. Ikaw naman ang nagsimula. Saka, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Isa pa, sa kagaya ng ugali ni Lolo Fidel, dapat lang sa kanya maubos ang pera. Para naman kahit paano, makita niyang hindi lahat ng tao ay alipin niya. Hindi nakaligtas kay Agatha ang pait sa tinig ni Julian. May pagkamata pobre kasi ang matanda at hindi talaga ito pabor sa kanya. Ilang beses na rin naman niyang nakasama ang matanda, pero nipilit ng ngiti ay wala itong ipinakita. Ang narinig pa niya, puro panlalait. Nilapitan niya si Julian at masuyong hinaplos ang braso nito. Hayaan mo na, matanda na kasi ang lolo mo. Dapat sa mga kagaya niya, iniintindi na lang. Yun naman talagang ginagawa ko, hindi ba? Ang kaso, hindi pa rin niya makita ang halaga ko. Kami na nga lang dalawang magkamag-anak dito sa mundo tapos para ding tauhan ang tingin niya sa akin. Ano ba naman yung simpleng pagsang-ayon sa mga gusto ko? O kaya ang matuwa siya sa mga ginagawa ko? Pero hindi eh. Puro masasakit na salita pa rin ang naririnig ko sa kanya. Gumawa ako ng tama o mali, pareho lang din ang resulta. He always compares me to my dad. Ilang beses ko bang sasabihin hindi naman ako ang anak niya? Bakit ba hindi niya maintindihan yun? Himutok nito. Napabuntong hininga na lang si Agatha. Iyon ang matagal ng problema ni Julian. Kaya nga ito nakatira sa kondo dahil lagi nitong nakakabangga ang abuelo sa mansyon ng mga ito. Para kasing tauhan ang tingin ng lolo nito sa kasintahan. Na kung ano ang sabihin, iyon ang dapat na sundin. Hindi nga sana business administration ang gusto nitong kuning kurso. Fine arts sana, pero ano raw ba ang makukuha roon ni Julian? Hindi raw matutulungan ng fine arts ang kanyang kasintahan na pamahalaan ang kumpanya ng mga ito sa hinaharap. Kaya naman, nang magkakilala sila, naging sandigan siya nito. And eventually, nagustuhan na rin nito ang kursong kinuha dahil sa kanya. Sige na Agatha, magbihis ka na muna. Gamitin mo muna mga damit ko. Pili ka na lang sa closet. Meron naman tong hindi ko pa nagagamit eh. Para matuyo na rin yung suot mo. Ako nang bahala dito sa kusina. Anito bago siya hinalikan sa noo. Sure ka ba? Pwede namang ako narito tapos ikaw na muna magbihis. Ay sus, para namang hindi mo ako kilala. Chef kaya ang boyfriend mo? Chef ka dyan. Siguraduhin mo lang na nakakain talaga yung luto mo. Kung hindi, walang usapan buong linggo. Napalabi naman ito na ikinatawa niya. Love naman, huwag naman ganun. Parusahan mo na ako ng iba, huwag lang walang usap. Baka mamaya yan, makita mo na akong kausap ang pader o kaya nagbibilang na ako ng tupa. Sige ka. Tuluyan na siyang napahalakhak. Hi, how could I live without you, Mr. Julian Navarro? Di dito ka na tumira. Masaya yun, exciting. Anito sabay hapit sa baywang niya. Ano? Hoy Julian, bitiwan mo nga ako. Bakit? Ayaw mo ba akong maging asawa? Biglang natigilan si Agatha. Yun kasi ang unang beses na nagbukas ng ganoong usapan si Julian. Oh, bakit hindi ka na umimik dyan? May nasabi ba akong masama? Kasi naman, bahagya niyang itinulak ang kasintahan. Sige na, magluto ka na. Basta, hindi sunog magbibihis lang ako. Pag-iiba niya sa usapan. Napataas ang isang kilay nito sabay halukip-kip. Hindi mo ba ako nakikita bilang future husband mo, Agatha? Julian, saka na natin pag-usapan ng bagay na yan, okay? Kailangan pa natin gumraduate. Kailangan ko pa ng maayos na trabaho at magkaroon ng sariling career. Saka, hindi pa ako approve sa lolo mo. Oh, ano naman ngayon? Hindi naman siya ang pakikisamahan mo kundi ako. Kahit na. Anong kahit na? Ay, ang kulit talaga ng love ko. Saka na, okay? Bata pa pati tayo. Huminga ito ng malalim. Okay, ikaw ang bahala. May pagsukong wika nito. Hinalikan niya muna sa pisngi ang kasintahan bago nagpunta sa silid nito. Tuloy-tuloy siya sa closet nito at kumuha roon ng isang t-shirt at boxers. 6-footer si Julian habang siya naman ay 5 feet lang. Kaya nga ang damit nito ay halos maging bestida na sa kanya. Pagkatapos kumuha ng damit ay tinungo na ni Agatha ang banyo. Nag-shower na rin siya para iwas sakit na rin. Eksaktong nakalabas na siya ng banyo at nagpupunas ng basang ulo nang pumasok si Julian. Pareho pa sila nitong nagkagulatan. Tapos ka na, Agatha? Tanong nito habang palapit sa kanya. Oo.
Ikaw naman, ligo ka na. Sagot niyang pilit pinatatagang tinig. Hindi kasi nito inaalis ang malalagkit na titig sa kanya kaya medyo nailang siya. Mamaya na siguro. Anito nang naroon na sa mismong harap niya. Sa tangkad ni Julian ay napatingala na lang si Agatha at hindi niya alam kung totoo ba ang nababasa niya sa mga mata nito. Pero nag-aapoy ang mga yon, kaya hindi niya mapigilang mapalunok. You're so beautiful on my shirt, love. Unti-unti nitong inangat ang isang kamay. Kagit siyang napapikit nang lumapit yon sa kanyang pisngi. Ang hatid niyong init ay gumapang sa buo niyang katawan at pinabilis ang pintig ng kanyang puso. Julian, mahinang tawag niya rito bago nagmulat ng mga mata. Kain na tayo. Tapos ka na bang magluto? Halika na. Hinawakan niya ito sa kamay pero hindi naman ito kumilos. Julian, untag niya rito. It's 2 months away before our graduation, love. Malayong tugon nito. And I'm really sure that I'm going to marry you. Tapos, anong ibig mo sabihin? I mean, can we? Can I? Napakunot ang noon ni Agatha, sandaling naguluhan. Napabuntong hininga ito. Ang ibig kong sabihin, hindi pa ako lumalagpas sa limitasyon mula noon dahil alam ko may mga pangarap ka. Tayo. At malapit na nating maabot ang mga pangarap na yun. So, pwede na ba? Hinawakan ni Julian ang pisngi niya at masuyong hinaplos yun. Pero, I'll marry you after this kung yun ang inaalala mo, Agatha. Hindi naman ako hahadlang sa kahit na anong gusto mong gawin sa buhay. Kahit kasal na tayo, love. If you want a career, then I'll let you build one. Hindi rin muna tayo magkakaanak hanggat hindi ka pa ready. Paano kung magbuntis ako? Then mag-iingat ako. Bakit? May experience ka na ba? Wala pa. Paano ka natuto? Basta, alam mo na yun, love. Ngumiti ito ng pilyo. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Nagtatalo ang puso't isip ni Agatha pero kakaiba ang isinisigaw ng kanyang katawan. Alam niyang hindi sa lahat ng pagkakataon ay kontrolado niya ang lahat. May mga sandali ring nagiging marupok siya at isa na ang pagkakataong yon. Tumingin si Agatha sa mga mata ni Julian. Okay, pero siguraduhin mo lang natutupad ka sa mga sinabi mo dahil alam mo na mangyayari kapag hindi. Pananakot niya rito. Of course. I love you, love. At walang sabi-sabing inangkin nito ang kanyang mga labi. Tuluyan na rin siyang nakalimot at nagpatangay na lang sa bugso ng damdamin niya. Hanggang sa ang halik ay nauwi sa mapusok na pagtatali. I love you so much, love. Paulit-ulit na bulong ni Julian habang magkaisa ang kanilang mga katawan. I love you too. Hindi na alam ni Agatha kung ilang beses nilang ginawa yon. Ang tanging nasa isip lang niya ay mahal nila ni Julian ng isa't isa at sigurado rin siyang ito lang ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Nagising si Agatha nang bigla na lang bumalandra ang pinto ng kwarto ni Julian. Hindi na niya namalayang nakatulog na pala silang dalawa dahil sa pagod. Mga lapastangan! Ano to? Napabalikwas silang pareho ni Julian nang dumagundong ang tinig na yon. Lolo Fidel! Ani Julian na madaling napalingon sa kanya. Agad nitong hinigpitan ng pagkakabalot ng kumot sa katawan ni Agatha. Kaya pala hindi ka sumasagot sa mga tawag ko kanina pa. Ito pala ang inaatupag mo. Hindi ba sinabi ko na sayong layuan mo ang babaeng yan? Galit nitong wika. Napayuko na lamang si Agatha sa sobrang kahihiyan. Alam niyang mas lalong titibay ang kagustuhan nitong maghiwalay sila ni Julian. Lolo, mahal ko po si Agatha at pakakasalan ko siya sa ayaw at sa gusto niyo. Galit ding wika ni Julian na hindi umaalis sa kanyang tabi. Hawak-hawak nito ang kamay niya sa ilalim ng kumot. Hangal ka. At sinong may sabi sa iyong papayagan kung gusto mo? Baka nakakalimutan mo. Wala ka pang napapatunayan sa akin kaya wala kang karapatang suwayin ako ng ganyan, Julian. Na hindi ka pa nga nakakapagtapos ng pag-aaral mo. Wala akong pakialam, Lolo. Dahil para sa akin, sapat na ang pagmamahal ko kay Agatha para suwayin kayo. At kahit pa maghirap ako, hindi ko siya iiwan. Determinado ang wika ng kanyang kasintahan. Pagka na natawa ang matanda. Hangal ka nga. Na hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo. Hirap? Sarkastikong wika nito. Hindi ka lang maghihirap kapag pinili mong makasama ang babaeng yan. Dahil kahit saang lugar ka magpunta, susundan kita.
At sisiguraduhin ko sa iyong magiging mas mahirap ka pa sa daga hanggat hindi mo nagagawang lumuhod sa harapan ko. Lumuhod? Naririnig niyo yun ba ang sinasabi niyo, Lolo? Malakas na ibinagsak ni Julian ang kamay nito sa gilid. Hindi ako laruan, Lolo. Hindi ako kagaya ni Daddy na sunod-sunuran sa lahat ng gusto niyo. Nakaya sila namatay ni Mami dahil kahit may bagyo, pinapunta niyo pa rin sila sa ibang bansa para lang makausap ang sinasabi niyong investors. You killed them, Lolo. You made me an orphan. At hindi ko hahayaang sa pagkakataong to ay alisin niyo rin ang isang taong nagpapasaya sa akin. Kaya sa ayaw at sa gusto niyo, pakakasalan ko si Agatha dahil may nangyari na sa amin. Abat nangangatwiran ka pa. Itinaas ng matanda ang tungkod nito at sinugod sila ni Julian. Madali namang napapikit si Agatha kasunod ng pagyakap sa kanya ng kasintahan. Naghintay sila sa paglapat ng tungkod ng lolo nito, pero isang malakas na kalabog ang sunod nilang narinig. Sabay silang napabaling ni Julian sa kinaroroonan ng matanda. Lolo! Napatayo si Julian nang makita nilang nakabulagtan na ito sa sahig at wala ng malay. Tarantang inabot ni Agatha ang telepono at tumawag ng tulong habang si Julian ay bakas ang matinding takot sa muka. Lolo, wag mo po akong iwan. Anitong umiiyak na. Madali nilang isinugod sa ospital ang may edad na lalaki. Ang sabi ng mga doktor doon, atake raw sa puso ang dahilan na kung hindi naagapan ay tiyak daw na baka may iba pang nangyari. Maraming naging bilin ang doktor kay Julian at isa lang ang nagtuminig sa isipan ni Agatha. Hindi pwedeng pasamain ang loob ng matanda. Iniwan na muna niya ang kasintahan sa ospital. Ayaw nilang pasamain lalo ang loob ng lolo nito kapag namulatan siya. Ilang araw din silang hindi nag-usap dahil abala ang nobyo sa pag-aasikaso sa abuelo nito. Kinalunesan, pumasok na sa university si Julian. Ilang araw din tong absent dahil sa lolo nito. Kamusta si Mr. Navarro? Tanong ni Agatha sa kasintahan habang naroon sila sa ground ng kanilang campus. Kanina pa panay ang buntong hininga ni Julian at alam niyang may nais itong sabihin. Julian? Untag niya sa kasintahan. Kinuha nito ang kamay niya at hinawakan niyo ng mahigpit. We need to go to States, love. Gusto kasi ni Lolo na doon magpagaling dahil naroon daw ang pinakamagaling na doktor. Yun din ang nirekomenda sa akin ng mga doktor niya. Kasi anytime daw pwedeng maulit ang atake. At kapag nangyari yun, baka tuluyan na ako maulila. Baka doon ko na rin tapusin na pag-aaral ko. Alanganin siyang napangiti. Then go. Wala namang problema kung umalis kayo. Hindi naman kita pipigilan dahil para to sa kaligtasan ng lolo mo. Anya, ngunit sa loob-loob niya, naroon ang matinding pagtutol. Alam na kasi niya ang mangyayari kapag umalis ito. Alam niyang gusto lang mailayo ng matandang Navarro si Julian sa kanya. Paano ka? Paano ang mga pangarap natin? Ang mga pangako ko sa'yo. No worries, love. Hindi naman ako aalis eh. Nandito lang ako. Laging maghihintay sa'yo. Pero, paano kung magtagal ako ron? Paano kung hindi na ako bumalik? Paano kung, shh? Naniniwala ako sa'yo, Julian. Naniniwala akong babalik ka. Magkahalong totoo at hindi ang sinabi niya dahil may tiwala naman talaga siya sa kasintahan. Sa lolo lang nito wala. Niyakap niya ito. I love you, Julian. Maghihintay ako, promise. I love you too, Agatha. Subalit kahit alam na niya ang mangyayari, hindi pa rin niya naihanda ang sarili. Pagkaalis ni na Julian, bihirang-bihira itong tumawag sa kanya hanggang sa tuluyan na silang mawalan ng komunikasyon sa isa't isa. 6 years later. We are expecting an increase of 10 billion revenue this year, Chairman. Because of our partnership with big brands of fast food chains, Filipinos all over the world will experience the Pinas vibes. If they can't come home, then we will bring home to them. Paliwanag ni Julian sa kanyang lolo habang naroon sila sa kabubukas pa lamang nilang mall sa Bulacan. Kahit madalas ay naka-wheelchair na ang kanyang abuelo, hindi pa rin ito pinalalagpas ang ganoong event. Ito pa rin ang kasakasama niya sa ribbon cutting kahit na siya na ngayon ang CEO ng Navarro Corporation. Oh, that's good to hear, Iho. Natuto ka na talaga. Anito habang tulak-tulak ng personal nurse nito ang wheelchair nito. We were also planning to venture... Oops! Anang maliit na tinig. Naputol sa kanyang pagsasalita si Julian nang bigla na lang sumulpot ang isang bata mula sa kung saan at nabundol nito ang kanyang lolo. Naku, lolo, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Sorry po talaga. Agad na hinging paumanhin ng bata sa abuelo.
Pinagmasdan niya ang bata. Napakulot ang noo niya nang bigla na lang sumikdo ang kanyang dibdib. At nang balingan niya ang kanyang lolo, hindi niya alam kung totoo bang nakikita niya. He was stunned. Namumutla rin to. Jade, pakitingnan si lolo. Utos niya sa nurse ng abuelo bago hinarap ang bata. Hi, nasaan ang kasama mo? Bakit narito ka? Nakangiting kausap niya rito kahit medyo kinakabahan. Kaunting gulat lang kasi ay pwedeng matrigger ang puso ng kanyang lolo na pwedeng maging sanhi ng atake nito. Sina mami po? Pasensya na po ulit kayo. Nagulat ko po yata si lolo. Nag-aalalang wika nito bago tiningnan ng kanyang abuelo. No, he's fine. Halika na, iahatid na kita kung nasaan ang mami mo. Ilang taon ka na ba? 5 po. So papapasok ka na? Opo, kinder po. Julian. Anang kanyang abuelo. Yes, Chairman? Tanong niya sabay lingon dito. Let me see him. Napakunot ang noo niya. Chairman, he's a child. Pati ba naman bata? May inis sa tinig niyang wika. Ano ba naman tingin mo sa akin, Julian? Walang puso? Saka hindi ba sinabi ko na sa'yong nagbago na ako? Hindi siya nakainit. Minsan kasi nakakalimutan niya ang bagay na yon, lalo na sa tuwing maaalala ang mga nangyari noon. Huminga siya ng malalim at ipinilig ang ulo. Sir, okay lang po kung pagalitan ako. Ako naman po kasi may kasalanan. Anang bata bago sinilip ang kanyang abuelo. Umalis naman si Julian sa harapan nito. Lumapit ang bata sa kanyang lolo at sa pagkagulat niya, kinuha nito ang kamay ng matanda at nagmano. Lolo, sorry po ulit. Hindi ko po talaga sinasadya. Pangako po, hindi na po ako tatakbo ng mabilis sa susunod. Parang matandang wika nito kaya hindi niya maiwasang hindi mangiti. Subalit kung nagulat si Julian sa ginawa ng bata, mas nagulat naman siya sa ginawa ng kanyang lolo. Hinaplos kasi nito ang buhok ng bata bago ngumiti. At ang ipinagtaka niya, nangingislap ang mga mata nito sa luha. What's your name, young lad? Tanong sa bata ng kanyang lolo Fidel. Ako po si Andrew. Andrew, what a nice name. Thank you po. Yun din po sabi ng mga friends ko. Magaling po kasing pumili ng name si Mommy. Oh yeah. And where's your mom? Nasa grocery pa po sila. You mean sa supermarket? Paano ka nakapunta rito? Singit ni Julian. Nasa first floor kasi sila. Umakyat po ako sa hagdanan. Sagot nito. Natawa siya. Oo nga naman, Julian. Saan pa ba siya dadaan? Kung ganun, halika na. Sasamahan na kita sa baba. Chairman, okay lang ba na... Binalingan niya ang abuelo. It's okay, Apo. Just make sure na maihatid mo siya sa kinaroroonan mismo ng kanyang ina. Bili nito na ikinataas ng kanyang kilay. May diin kasi yon. Okay, Chairman. Baba na muna kami. Sige. Pagkatalikod ng dalawa, agad na nilingon ni Chairman Navarro si Jade. Tumawag ka ngayon din kay Dr. Manyares. Ipadadala ko kamo to sa kanya. Inabot niya ang 2 hibla ng buhok sa kanyang nurse. Galing yun kay Andrew. Kunot noong kinuha ni Jade ang buhok saka siya nilingon. Kanina po ipaparis ang samples na ito? Kay Julian, ipadala mo ang toothbrush niya. Ho? Just do what I ask you to do. I want the DNA's result as soon as possible. Naintindihan mo? Napatango lang ang nurse. Sige po, Chairman. Masusunod po. Napabuntong hininga si Chairman Navarro. Malakas ang kutob niyang anak ni Julian si Andrew. At iisa lang naman ang taong pumasok sa isip niya na maaaring ina ng bata. Si Agatha. Kung bakit niya nakutuban na apo niya ang bata ay hindi niya alam. Basta naisipan lang niya. May hawi kasi si Andrew kay Julian at magaan ang loob niya sa bata. Samantala, magkasama namang bumaba sina Julian at Andrew. Sir, okay na po ako dito. Kaya ko na pong pumuntang mag-isa sa grocery. Balikan niyo na po si Lolo. Ay, hindi ko po pala alam ang pangalan ni Lolo. Ani Andrew na hindi naman bumibitaw sa kamay niya. Natawa siya. You can call me Tito Julian and the old man's name is Lolo Fidel. Wow, ang ganda rin po ng pangalan niyo. Talaga? Nagustuhan mo? Opo, may kapangalan nga po kayo. Sino? Andrew. Anong babaeng bigla na lang sumulpot sa likuran nila at agad na niyakap ang bata. Muntik pa siya nitong matabig kung hindi siya nakaiwas. My God, kanina ka pa namin hinahanap. Saan kami nagpuntang bata ka ha?
Alalang-alalang wika ng babae na ikinakunot ng noo ni Julian. Sorry po, Mami. Gusto ko lang naman pong magpunta sa bookstore at magtingin-tingin ng books eh. Babalik din naman po ako kaagad. Alam ko naman po ang pupunta rito kasi sa ulado ko na po agad. Pero pinag-alala mo kami ng husto. Pinakawalan ng babae si Andrew. Next time, wag mo nang gagawin yun, ha? Tinakot mo talaga ako. While listening, Julian couldn't help but frown. Her voice sounds familiar, even her figure and her long wavy hair. Agatha? Nanulas sa mga labi niya. Kita niyang parang na-estatwa ang babae pagkakita sa kanya. Ilang sandali rin itong nanatili sa posisyon nito, hanggang sa wakas ay dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ganoon na lamang ang paninikip ng kanyang dibdib nang masilayang muli ang mukha ng babaeng pinakatangi-tangi niya. She never changed a bit. She's still as beautiful as ever. Even her dreamy-looking eyes staring at him were still the same. Sunod-sunod na napalunok si Julian. It's really you. Wala pa rin sa loob niyang sabi. Matagal itong tumitig sa kanya. Pagkuway tumayo. Muntik pa siyang mabuhay nang umiti ito kahit pilit lang. Oh, hi. Maigling sabi nito nang makabawi sa pagkabigla. Yeah, hi. It's nice seeing you here. Dito ka na pala nakatira. Oo, hindi ko alam na narito rin pala kayo sa Bulacan. At kung alam mo, hindi ka pupunta, ganun ba? Tanong ni Julian sa isip habang hindi mapatid ang tingin sa dating kasintahan. Alam mo naman si Chairman, hindi niya pinalalagpas ang ganitong pagkakataon. Sabi na lang niya sa babae. Chairman? You mean kasama mo ang lolo mo? Yes, nasa itaas sila pati ang kanyang personal nurse. I see. Tumango-tango ito. Muling binalot ng awkwardness ang paligid, at sa dami ng gusto niyang sabihin dito, ni isa ay wala namang lumabas sa bibig niya. Ay, panabay nilang wika, sabay rin silang tumigil at bahagyang natawa. Mami, kilala niyo po si Tito Julian? Pareho silang napatingin kay Andrew. Nakita pa niya ang pag-aalinlangan ng babae kaya sinalunan niya ito. Yes, Andrew. Kaibigan ko ang mami mo. Anito sa bata. Ganon po ba, Tito? Ang galing naman. Oo nga eh. Di pwede rin po tayong maging friends, Tito. Oo naman. Willing na willing ako maging kaibigan mo. Yun ay kung papayagan ako ng mami mo. Excuse me, Julian. Lulutuin pa kasi namin ng mga pinamili namin. Hinanap ko lang talaga si Andrew kasi pauwi na rin kami. Singit ni Agatha. Ganun ba? Gusto mo bang ihatid ko na kayo? Nako, hindi na. May kasama po namin si Dada Troy, Tito Julian. Mabilis na putol ni Andrew sa sinasabi ng ina nito. Andrew, anong sabi ko kapag may nag-uusap na matanda? Ani Agatha na ikinayoko naman ng anak nito. Huwag pong sasabat. Sorry po, Mami. It's okay, Agatha. No need to discipline him here. Sabi naman ni Julian. Napatingin sa kanya ang babae. I know what I'm doing. So if you'll excuse me, hinihintay na kami ni na Troy sa sasakyan. Seryosang wika nito bago binuhat si Andrew. Bye, Tito Julian. Paalam ng bata sa kanya. Bye, Andrew. Be good to your mom, okay? Always po. Binalingan niya ang babae. Bye, Agatha. Mahinang wika niya. Muling naramdaman ni Julian ang paninikip ng kanyang dibdib. Para bang ibinalik siya noong araw na umalis sila ng kanyang lolo. Goodbye, Julian. Sagot nito bago tumalikod at tuloy-tuloy na umalis kasama si Andrew. A part of him wanted to follow them, but there's also small voices that were arguing him not to do so. Para saan pa nga ba? Kitang-kita naman na nakamove on na siya. She has her own family now. Wala na talaga akong puwang sa buhay niya. And I know this is all my fault. And I know I am too late to fix what I've done. Mahinang wika ni Julian sa sarili. Laglag ang mga balikat. Pagdating ni Agatha sa bahay nila, agad siyang nagtungo sa kusina. Ibinabalang niya ang mga pinamili nila roon sa kakumuha ng tubig sa ref. Ni hindi na siya kumuha ng baso at sa bote na mismo uminom. Hingal na hingal siya na para bang puputok ang kanyang dibdib. Seeing Julian after 6 years was unexpected. Kaya nga sila umalis ng Maynila para kahit papaano ay makalimot siya. Ngunit hindi pa rin pala. Naroon pa rin ang sakit sa pinakasulok na bahagi ng kanyang puso.
Kagat labing itinuon niya ang mga kamay sa gilid ng lamesa habang nakatingala. Pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng mga luhang kay tagal na panahon na ring naipon. Dahil sa mga anak niya, natutuhan niyang mas patatagin pa ang dibdib. Ngunit ngayon, dama niyang bibigay siya anumang sandali. Agat, may problema ba? Tanong ni Troy na madaling lumapit sa kanya. Agad na pinunasan ni Agatha ang 2 butil ng luhang na malisbi sa magkabila niyang pisngi at kunwaring nilinis ang kanyang pinag-inuman. Agatha? Tumabi sa kanyang kaibigan. Huminga siya ng malalim. Nasa na sila? Pag-iwas niya na ang tinutukoy ay ang kambal niyang anak, sina Andrew at Jenny. Nasa silid na sila, tulog na pareho. Napagod yata sa pamimili natin. Sagot nitong pinakatitigan siya. Tell me, what's wrong? Sa halip na sumagot, napayakap na lang kay Troy si Agatha, kasunod ng walang humpay na pagpatak ng kanyang mga luha. Hey! Anito habang hinahapos ang kanyang likuran. Umiiling siya na madali naman itong naunawaan. Hinayaan siya nitong humupa ang nararamdaman. Nang makita ni Troy na kalmado na siya, binigyan siya nito ng tubig. Tahimik naman niyang kinuha yon at ininom. So, magsasalita ka na ba? Pumipilantik ang mga daliring pinagpaganito ang polong nabasa ng kanyang mga luha. Yes, Troy is a gay. Hindi lang halata sa pangangatawan nito dahil lalaking-lalaki pa rin ito kung umasta. Madalas nga silang mapagkamalang mag-asawa na tinatawanan na lang nila pareho. Troy became her best friend when Julian left. Hindi kasi inaasahan noon ni Agatha na mabubuntis siya. At nang malaman niyang buntis siya, tinapos lang niya ang pag-aaral at naghanap ng trabahong malayo sa Manila. Yung pwede niyang dalhin ng kanyang lola. Sakto namang may opening sa isang textile company kung saan nagtatrabaho si Troy bilang production manager. Naghahanap ang mga ito ng HR assistant at swerteng natanggap naman agad siya kahit walang experience. Maganda naman kasi ang grades niya. I saw him, Troy. Umpisa ni Agatha. You saw who? Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Si Julian. Julian? Sino? My God, ang lalaking iniwanan ka na lang basta sa ere? Troy, ang bibig mo. Saway niya rito sa nanlalaking mga mata. Kilala ng kanyang mga anak kung sino si Julian. Hindi niya ipinagkait na malaman ng dalawa kung sino ang totoong ama ng mga ito dahil karapatan yon ng kanilang mga anak. Ang hindi lang niya masabi sa mga ito ay ang garantiyang kikilalanin ang mga ito ni Julian. Sorry na, ikaw naman kasi bigla-bigla na lang nagkukwento. Kahit naman ako nagulat, and I don't know if he'd notice his resemblance to Andrew. You mean, nakita niyo si Andrew? Oo, at kung hindi agad ako nagpaalam kanina, natitiyak kong malalaman niya kaagad ang totoo. Of course, sino ba naman kasing may sabi sa iyong sabihin mo sa kambal ang pangalan ng ama nila? I'm sure tandang-tanda ni Andrew ang sinabi mo dahil matatalinong bata ang dalawa. Napabuntong hininga na lang si Agatha. Hindi kasi gusto ng kaibigan ng ginawa niya dahil baka raw umaasa lang ang kambal. Mula noong mga anak siya, si Troy na ang naging father figure ni na Andrew at Jenny. At willing daw itong maging ama ng kambal hanggat gusto niya. Wala na rin ang kanyang lola. Namatay ito dala na rin sa katandaan. Kaya ang kaibigan na ang naging katuwang niya sa lahat. Na ipinagpapasalamat naman niya dahil hindi talaga niya alam ang gagawin kung paano palalakihin sina Andrew at Jenny nang walang katuwang. That's why they lived in the same house. Nasa Amerika lahat ang pamilya ni Troy. Ginusto talaga ng kanyang kaibigan na samahan siya roon kaysa ang sumunod ito sa pamilya nito. So, anong plano mo ngayon? Tanong ni Troy sa kanya. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Naguguluhan o naunang magdesisyon ng puso mong baliw na baliw pa rin sa ex mo? Hindi nakaimik si Agatha. Ayaw niyang magsinungaling dito at sa kanyang sarili. Dahil kahit sinaktan siya ni Julian, mahal pa rin niya ang dating kasintahan. Baliw na kung baliw. Pero kahit kailan ay hindi siya sumubok na umibig sa iba. Kasabay ng pagkawala ni Julian sa buhay niya, ay parang namatay na rin ang puso niya. Nag-focus na lamang siya sa kambal. Ay nako, naniniwala na talaga akong marurupok ang mga babae. Palatak pa nito. At bakit ikaw, hindi ba? Hindi no, I'm still half-half. Kalahating pusong mamon, kalahating pusong maton. Natawa na lamang siya sa tinura ng kaibigan. Samantala, panay ang buntong hininga ni Julian habang naroon sa kanyang opisina. May isang linggo nang nakalilipas pero hindi pa rin mawala-wala sa isip niya si Agatha
at pilit pa rin siyang ibinabalik sa nakaraan. Nasa ganoon siyang posisyon nang bigla na lang bumalandra pabukas ang pinto ng kanyang opisina. Gulat na napatingin siya roon, para lamang mas lalong magulat dahil si Agatha ang naroon na para bang susugod sa giyera. "You can't do this to me." Sigaw nito kaya mabilis siyang napatayo. "Sir, sorry po. Ang sabi ko may ginagawa kayo pero nagpumilit pong pumasok si ma'am." Anang kanyang sekretarya na kasunod lamang ni Agatha. "No, Ren. It's okay. Please close the door when you leave." "Okay, sir." Pagkasara ng kanyang sekretarya sa pinto, siya ring paglapat ng kamay ni Agatha sa mukha niya. "You left me, Julian. You left me. Kaya wala kang karapatang magdemand sa akin. Wala." Tungayaw nito sa pagitan ng pagluha. Nitong napatingin siya rito. "Agatha, hindi kita naiintindihan. Ano bang sinasabi mo?" "Anong sinasabi ko? Ito, basahin mo to." Inihampas nito sa dibdib niya ang daladala nitong papel. Nataka pa rin kinuha niya. "Ang lakas ng loob mong magdemand pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Bakit ha? Dahil ba nung makita mo kung kasama si Andrew inakala mo na agad na anak mo siya? Nangyari bang sinasabi nilang luksol ng dugo, ganun ba? Kaya ba agad kang nagpa-DNA test? Tapos ngayon padadalhan mo ko ng mensahe mula sa abogado mo? You're demanding to be with my kids? Ang kapal mo." "Wait, what? DNA test? Anak ko? Sino? Si Andrew?" Bigla namang natigilan si Agatha. Larawan pa rin ng galit at pait sa mga mata nito. Pero naroon na rin ang pagkalito. Kaya sa halip na hintayin ng sagot nito, madali niyang binuklat ang papel na ibinigay nito. Naroon ang paternity test na isinagawa sa kanya at kay Andrew. May kaakibat din yung sulat na nagsasabing gusto niyang makasama ang anak at kapag hindi ito pumayag ay sa korte sila maghaharap. Oh God! Marahas na napahilamos si Julian sa kanyang muka. Realization hit him. Anak ko si Andrew. Sigaw niya sa isip na biglang nalinawan. Pero teka, sabi mo, kids, anong ibig mong sabihin? Anya nang makabawi sa pagkabigla. Malikot ang mga matang nag-iwas ng tingin si Agatha. "I think I shouldn't come here. Isa tong malaking pagkakamali. Kayo talagang mayayaman. Akala nyo, kayo ang hari dito sa mundo. Kumakadiman kayo parang lahat pag-aari nyo." No, hindi ka alis dito nang hindi sinasabi sa akin ng totoo, Agatha. Agad niya itong pinigilan sa braso nang humakbang ito patalikod. Naunawaan niya rin na hindi lang iisa ang anak nila. "Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo, Julian. You left me, remember?" Mapait nitong wika, para yung kutsilyong humihiwa sa kanyang puso, kaya hindi na rin niya napigilan ng pag-iyak. I'm sorry. I'm sorry if I did that. I was just so scared back then. Lola's illness got even worse when we arrived in the States. At alam mo naman kung anong ibig sabihin ng doktor nun. Bawal siyang ma-stress dahil kapag inatake siyang muli, maaari siyang kunin sa akin. And you know that I'm also afraid to be left alone. Oo, galit ako kay Lolo because he's strict and manipulative. But he's the only family I have at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya ba mas pinili mo ang lolo mo kaysa sa akin? Humarap to sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang nakalarawang hinanakit sa mga mata. Nauunawaan ko naman na mas matimbang talaga siya kaysa sa akin. Pero sana nagsabi ka ng maayos. Sana nakipaghiwalay ka ng maayos sa akin. Hindi yung basta mo na lang akong iniwan sa ere. You know what? Alam ko nga pag-alis mo ay magiging dahilan ng tuluyan nating paghihiwalay. Inaasahan ko na yon. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang bigla mong hindi pagtawag sa akin. Na sana nga naging maayos ang lahat kung hindi ka naging makasarili. Mauunawaan ko naman kung nagsabi ka lang sana ng ayaw mo na. Garal-galang tinig na wika nito. Pilit pinapatatag ang pananalita. Napahawak si Julian sa braso nito habang yuko ang ulong unti-unting napaluhod. Dama rin niya ang pamamalisbis ng kanyang mga luha. I'm sorry. I'm really sorry. I just don't know what to do back then. I was torn of coming back here to be with you and staying with Lolo Fidel. Gustong-gusto kong bumalik dahil miss na kita. Dahil gusto kong maramdamang muli ang mga yakap mo at ang sabihin sa akin ng harap-harapang magiging maayos din ang lahat. Alam mong ikaw ang lakas ko noon, pero naging mahina ako nang magkalayo tayo. Tama ka. Mas pinili ko manatili sa tabi ni Lolo. Wala akong ibang mairarason sa iyo sa parting yun, dahil sarili ko yung desisyon. At nang maisip kong baka nasaktan kita, na baka naghihintay ka pa rin,
Naisipan kong tawagan ka, pero hindi ko na makontak ang number mo. Wala ka na rin daw sa dati niyong bahay at walang makapagturo kung nasan ka. Doon ko na-realize kung gaano ako katanga. Kung bakit nga ba kita iniwan. Kung bakit sinayang kong pagmamahal na binigay mo sa akin noon. Ang klase ng pagmamahal na alam kong sayo ko lang matatagpuan. Ang daming sana at bakit na alam kong hindi ko na maibabalik pa. Pero ngayon na may mga anak pala tayo, ibang usapan na to. Kahit ayaw mo, gusto ko pa rin magpakaama sa kanila kahit na may asawa ka na. Mahabang wika niya sa pagitan ng pagluha. Hindi niya nakikita ang reaksyon ni Agatha dahil nakayuko siya. At nang mag-angat siya ng tingin, umiiyak din to. And somehow, he finds hope. Please, Agatha. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kahit man lang sa mga anak natin. Please. Pakiusap pa niya. Nag-iwas ito ng tingin kasabay ng pagpahid ng mga luha. Pag-iisipan ko muna, Julian. And please, I want some time to think. Ayokong bigla na lang kayong susulpod sa bahay ko na may kung ano-anong dala at magpapakilala sa mga anak ko. Because knowing you and your grandfather, alam kong hindi kayo titigil hanggat hindi sila nakikitang muli. At base na rin sa reaksyon mo, alam ko na rin siya ang may gawa ng lahat ng to. Pero sana lang, Julian, kahit minsan matuto ka manindigan at huwag maging sunod-sunuran lang sa lolo mo. I'm sorry. Oo, duwag ako at nasanay na nakadepende lang kay lolo. Pero asahan mong pagdating sa mga bata, hindi ko na siya hayaang makialam pa. Sana nga, dahil wala kayong karapatan na mag-demand na lang basta-basta. Tinaguyod ko ang kambal na wala ka sa buhay namin at kaya ko pa rin silang palakihin kahit wala ka at ang yaman nyo. Ay Agatha. Sorry kung hindi kita nadamayan sa kanila. Kung alam ko lang, alam mo babalik ako. Hindi mo na kailangang ungkatin pa yan, Julian. Gaya ng sinabi ko, pag-iisipan ko. Madali siyang tumayo at sa sobrang kasiyahan ay nayakap niya ito. Thank you. Thank you so much. Hindi ka pa man nagdedesisyon gusto ko na magpasalamat sa'yo. Alam ko kasing kapakanan ng mga anak natin ang mangingibabaw sa'yo. I know what I'm doing, Julian. I know what's best for my children. And I hope you'll accept whatever decision I will make. Of course, Agatha. Pinakawalan niya ito. Basta, thank you pa rin. Sige na, uuwi na ako. Kailangan ko makabalik na maaga dahil nasa school ang dalawa. Alam nilang wala akong trabaho ngayon at mag-expect silang daratnan ako sa bahay. Yeah, you can go now. Gusto mo ba ipahatid na lang kita sa chopper namin para mas mabilis? No need, I can manage. May sasakyan ako. Ingat sa pagmamaneho. Tumango lang ito bago siya tinalikuran. Gustong habulin ni Julian ang babae, pero matinding pagpipigil ang ginawa niya sa sarili. Hanggang sa sumunod na araw, hindi pa rin makapaniwala si Julian sa mga nalaman niya. Ni hindi pa niya magawang kausapin ang kanyang lolo tungkol sa pagpapa-DNA test nito sa kanila ni Andrew. Noon niya rin mas naunawaan kung bakit sinigurado ng matanda na makita niya ang ina ni Andrew at kung bakit siya pinasama sa bata para ihatid ito sa ina nito. Nasa isip na marahil ng lolo niya na anak niya ang bata. Malamang ay may lukso din ng dugo na apo nito si Andrew at may hawig sila noong nasa ganoong edad siya. Napansin na niya yun sa bata, ngunit binaliwala lamang niya dahil meron naman talagang magkakahawi kahit hindi magkadugo. At ang mas nakakagulit pa, hindi pala ito nag-iisa. Dalawang mga bata at dahil sa pinagsamang tensyon at kaba, nakalimutan na niyang itanong kay Agatha kung ano ang pangalan ng isa pa nilang anak, kung babae ba o lalaki. Mula nang malaman niya na may mga anak sila, mas lalo niyang naramdaman ang matinding pagsisisi at panghihinayang. Hindi man lang niya nasaksihan ang pagbubuntis ni Agatha, ni ang paglaki ng kanilang mga anak. It hit him like a punch to the chest. Painful, sudden, and suffocating. How he wished he had been there, doing what a responsible father and husband should have done for them. But it's all done. There's nothing he can do now except make it up to his children. Oh, dear children. Because his greatest love is already taken by another man, a thought twists the knife deeper in his heart every time he remembers how he let her slip away from his life. And perhaps the cruelest truth of all is knowing that she will never be his again. Isang gabi ay nagtungo siya sa El Torero, ang lugar kung saan sila madalas mag-hangout na magkakaibigan. Naroon na raw sina Luke, Caleb at Theo. Nakilala niya ang tatlo dahil na rin sa negosyo. Pare-pareho silang CEO at tagapagmana ng mga negosyo ng kanilang mga angkan. Sasalukin na ba namin ang balon na kinaroroonan mo, pare?
Tanong ni Theo na napansin ng malalim niyang pag-iisip. Mga pare, siguradong babae ang problema ng isang yan. Kantsaw naman ni Caleb sa kanya. Tigilan mo nga ako, Fernando. Baka nakakalimutan mong problema mo rin ng mga babaeng kafling mo. Asik ni Julian dito. Natawa lang ito ng malakas bago sumimsim ng alak. But seriously, Julian, may problema ka ba? Tanong sa kanya ni Luke na pansin niyang may iniisip din. Ito ang may-ari ng El Torero Exclusive Club na tanging mayayaman lamang ang nakaka-afford. Napabuntong hininga siya. Remember what I told you? Alin sa mga yun, madami ka kasi sinabi sa amin. Isa ba sa mga kalokohan mo? Kinakarma ka na ba? Biro ni Theo at kumindat pa sa 3 kasama. Loko, hindi. So ano nga? Inip na tanong sa kanya ni Luke. I saw my ex. Talaga? Saan? Kailan? Sunod-sunod na tanong ng mga ito. Kung kanina may halo pang pangaasar ang 3, ngayon lahat ay seryoso na. Minsan na rin kasi niyang naikwento si Agatha sa mga ito. Hindi ba siya ang totga mo? Hirit pa ni Caleb. Yeah, she's my one that got away. We accidentally met sa bagong bukas na mall sa Bulacan. Doon na pala siya nakatira, kaya pala walang makapagturo nun kung nasa na siya. Sagot niya sa 3. And what did you do? Nadong ni Theo. Nothing. Just yesterday, I found out that we have a twin. I think. What? Bulilas ng 3. Ang iba ay napamura pa. Same reaction, different feelings. Wala sa loob niyang sabi. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanila. Pare-parehong tila nahulog sa malalim na pag-iisip ang 4. So anong plano mo ngayon? Tanong ni Luke sa kanya. At paano mo nalamang may anak kayo? Sinabi ba niya sa'yo? But I don't think nagagawin niya yun. Iniwan mo sa ere eh. Kung ako nga ang babae na iniwan sa ere, hindi kita patatawarin pare. I know. Dahil malaki ang kasalanan ko sa kanya at hindi niya direktang sinabi sa akin na may anak kami. Pero si Lolo Fidel ang nakadiskubre ng lahat. At kilala niyo naman si Lolo. Feeling niya palagi siya ang hari. Sang-ayon niya kay Caleb. Anong sabi niya? I mean, ni Lolo Fidel. Tanong pa rin ito. Wala pa siyang sinasabi dahil hindi pa kami nagkakausap. Ayoko rin lalo't magulo ang isip ko. Is she still single, bro? Curious na tanong ni Theo na nilingon pa siya. Napabuntong hiningang muli si Julian. She's not, is she? Ito na rin ang sumagot. Nako, ang laking problema niyan pare. Parang kahit ako biglang sumakit ang ulo. Imagine, inako na malamang ng ibang lalaki ang pagiging ama sa mga anak niyo. You were absent for 6 years so expected na talaga na nakamove on na ang the one that got away mo niyan. Ani Caleb. Pumalatak pa at umiling-iling. But we could do co-parenting. Hindi nawawalan ng pag-asang wika ni Julian. Yun eh kung papayag siya. May nag-replace na nga sa trono mo bilang asawa at tatay, di ba? Huwag ka nga nega dyan, Theo. Mas mainam na ipagdasal na lang natin ng pumayag ang totga niya. Pati na ang partner niyon. Salungat ni Luke dito. Wow, ipagdasal. Big word. Tingin mo, didigin tayo ni Lord? May involved na napabaya ang mga bata at may nasaktang puso tong kaibigan natin. Pangaasar pa ni Theo rito. Nako, parang mga bata ang dalawang to. Tumigil na nga kayo. Nakita nyo na nga ang problemado yung tao, dinadagdagan nyo pa. Suportahan na lang natin siya dahil yun ang kailangan ni Julian ngayon. Saway sa dalawa ni Caleb. Lihim na napangiti si Julian. Kahit may mga topak ang 3, saludo pa rin siya sa uri ng pakikipagkaibigan ng mga ito. All the way talaga. Sa labas ng bahay ni na Agatha, malalim ang iniisip niya, kaya hindi niya namalayan ang paglapit ng kambal. Bulaga! Sabay na sabi ng mga ito na ikinaigtad niya. Malakas na nagtawanan ang dalawa na may pag-aapiran pa. Sabi ko sa'yo kuya magugulat si mami. Ani Jenny na mabilis na naupo sa tabi niya. Naroon siya sa may duyan sa ilalim ng punong mangga. Paborito nilang pwesto yon ng kanyang mga anak para magpahinga. Isa sa nagustuhan niya sa probinsya ng Bulacan ay ang sariwang hangin. Malayo sa polusyon ng syudad, tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon ng maririnig. Malalawak ang taniman at luntian ng paligid. Para bang bawat paghinga mo ay may kasamang ginhawa. Probinsyang-probinsya ang pakiramdam, kahit hindi ganoon kalayo sa kamay nilaan. Oo nga Mami, may problema po ba kayo? Tanong ni Andrew. Bahagya siyang napangiti bago kinabig ang mga anak.
Minsan nakakalimutan niya ang edad ng mga to. Base na rin sa kung paano ang mga ito magsalita at mag-isip kagaya sa mga sandaling yon. Paano mo naman po nasabing may problema si Mommy, Kuya Andrew? Malambing na tanong ni Agatha sa anak. Kasi po, kanina pa po namin kayo tinitingnan ni Jenny. Panay po ang hinga nyo ng malalim habang nakatingin sa malayo. Sagot nito. Oo nga po, Mami. Ano po mang iniisip nyo? Kami po ba? Hindi naman po kami makulit ni Kuya eh. Behave naman po kami kahit po sa school. Very good nga po kami kay teacher eh. Segunda naman ni Jenny. Malapad ang ngiting hinaplos niya sa ulo ang dalawa. Paano ba ako nag-anak ng kagaya niyo? Kasi po, pinili po kayo ni Papa Jesus na maging mommy namin. Sabi po kasi niya, mamahalin daw po ninyo kami ng sobra-sobra. Ganito po kalaki oh. Tumayo pa si Jenny at iminukad ang kamay pabilog. Ganun po ba? Pero Jenny, hindi masusukat ang pagmamahal ni Mommy sa inyo ni Kuya Andrew kasi ang love ko sa inyo, kasing laki ng buong universe. Talaga po? Wow! Muling naupo si Jenny sa tabi nila. Oo naman. Mommy, si Daddy po kaya ganun din? Natigilan naman si Agatha sa sinabing yun ni Andrew. Napatingin siya rito ng matagal. At kapag ganoon, mukha ni Julian ang nakikita niya. Lalo pat kahawig nito ang bilugang mga mata ng lalaki. Mommy, ayos ka lang po ba talaga? Tanong ni Andrew sa kanya. Dinampi pa nito ang maliit na palad sa kanyang noo. Napangiti siya at ginagap ang palad ng anak. Okay lang si Mommy. Ang totoo kasi may gusto akong itanong sa inyo. Ano po yun, Mommy? Sabi ni Jenny. Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang itanong kung namimiss niyo ba ang daddy niyo. Kung naiisip niyo ba siya na makilala o makasama? Nagkatinginan muna ang dalawa bago siya tiningnang muli. Namimiss po, kaya lang ayaw po namin kayong malungkot, Mommy. Sagot ni Andrew. Bakit naman ako malulungkot? Kasi po sabi ni Dada Troy, baka raw po kapag dumating si Daddy, dun muna kami sa kanya. Hindi ba po dapat kasama rin kayo? Ani Jenny. Sandaling natigilan si Agatha. Bakit po, Mami? Umuwi na po ba si Daddy? Tanong naman ni Andrew nang hindi siya sumagot. Muli siyang napabuntong hininga at hinawakan ang kamay ng dalawa. May isang linggo na rin niyang pinag-iisipan ng magiging desisyon niya at umabot na nga siya sa puntong yon, ang tanungin ng kambal. Kasi para sa kanya, mas mahalaga ang opinyon ng dalawa kaysa sa mararamdaman niya. She always prioritizes her children more than anything else. At kilala niya ang kambal. Matatalino ang mga ito at marunong ng umunawa. Kung sabihin ng mga itong gusto ng mga itong makilala ang ama, wala siyang pagdadalawang isip na ibibigay yun sa mga bata. Actually anak, hindi ko rin alam kung paano ko ba ito sasabihin sa inyo. Mahinahon niyang wika bago tingnan si Andrew. You've already met him, Andrew anak. Kaya lang natatakot si Mommy. Kagat-labing wika niya. Ayaw niyang umiyak sa harap ng mga to, pero hindi pa rin niya mapigilang mangilid ang mga luha. Madaling hinaplos ni Jenny ang gilid ng mga mata niya. Don't cry po, Mommy. Kuya and I understand naman po eh. Kung hindi po okay sa inyo na may daddy kami, okay lang din po sa amin na wala. Nariyan naman po kayo at si Dada Troy. Basta po ayaw po namin kayo mag-cry. Tama po si Jenny, Mommy. Masaya pa rin naman po kahit tayo-tayo lang eh. Segunda naman ni Andrew sa kapatid. Nayakap na lang ni Agatha ang mga anak. No, mga anak, you deserve much more than I am. Mas deserve niyong sumaya dahil mabubuti kayong mga bata at anak. Kaya okay lang si Mommy as long as masaya kayo. Mommy, happy rin po ba kayo? Tanong ulit ni Jenny. Nilingon niya ito. Of course, mas magiging masaya si Mommy kapag mas naging happy kayo. I love you, my twins. We love you too, Mommy. Duwit ng mga ito bago yumakap sa kanya. Pero teka po, Mommy. Sabi niyo po, na-meet ko na siya. Ibig po bang sabihin, si Tito Julian po ang daddy namin? Tanong ni Andrew sa kanya. Doon niya napatunayan kung gaano talaga ito katalino. Naalala agad ang nangyari sa mall. Yes, anak. And we will call him to go here para ma-meet na rin siya ng kambal mo. Ayos lang ba yun sa inyo, mga anak? Sabihin niyo lang na ayaw niya at we will not bother him. Nagkatinginan ang dalawa bago sabay na tumango. We want to meet him po, Mommy. Duwit na sagot ng kambal.
Then I will let Daddy know, okay? Yay! Makukumpleto na po tayo sa family day namin. Di ba, kuya? Tuwang-tuwang wika ni Jenny. Kung okay lang naman po, Mami, isasama po ba ni Daddy si Lolo Fidel? Ani Andrew. Doon muling natigilan si Agatha. Isa pa yon sa mga problema niya. Alam niya kung gaano kahigpit ang matanda at alam niya rin kung gaano kalaki ang pagkadisgusto nito sa kanya. Tiyak na hihilingin nitong makasama ang kambal na siya niyang labis na ikinakatakot. Baka kasi kalaunan ay kunin nito ang kanyang mga anak. Hindi man marangya ang buhay na meron sila sa Bulacan, pero nakakaraos naman sila sa araw-araw dahil na rin sa tulong ni Troy. Pero alam niyang minsan, may mga bagay na talagang hindi niya kayang ibigay sa mga anak kahit na anong bilit niya. At iyon ang kanyang ikinababahala, baka'y daan ng matanda ang lahat sa pera. Itatanong natin sa daddy niyo. Yun na lang ang isinagot niya. Ayaw niyang paasahin ng dalawa. Kinagabihan ay agad ding tinawagan ni Agatha si Julian sa numero na nasa calling card na inihabol ng sekretarya nito bago siya lumisa noon sa opisina nito. Tuwang-tuwa naman ng lalaki, kaya pagdating ng sumunod na araw, 6:00 pa lang ng umaga ay naroon na si Julian sa kanila. Hi. Bati nito nang pagbuksan niya ng pintuan. Kay lapad ng ngiti nito na hindi maiwasang magpasikdo sa kanyang dibdib. Hi, tuloy ka. Ang aga mo naman ata. Kaswal niyang wika na mas nilakihan pa ang pagkakabukas ng pinto. Tumuloy ang lalaki na may kung ano-anong bitbit sa kamay. Inagaan ko na dahil sabi mo nag-aaral ang kambal. I want to see them before they go to school. I bought this after we talked on the phone last night. Buti di mo kasamang lolo mo. Hindi ko sinabi sa kanya na pupuntahan ko kayo. Buti naman. Para ba sa kambal ang mga yan? Tanong ni Agatha rito nang madako ang tingin niya sa mga daladalahan nito. Oo sana kung okay lang. Naiilang nitong wika. Paano pa namin tatanggihan yan? Dala mo na. But I'm sure hindi lang yan ang dala mo. Paano mo nalaman? I just knew it. At hindi ka pa rin talaga nagbabago. Napangiti ito. You're right. I didn't change. Kung may nagbago man, mas naging mature lang ako at marunong nang umako ng pagkakamali at responsibilidad. Makahulog ang sagot nito. Si Agatha naman ang nailang at mabilis na nag-iwas ng tingin. Sige na, maupo ka na. Ipagtitimpla muna kita ng kape. Mamaya pa magigising ang dalawa kaya maghihintay ka pa rin. Okay, salamat. Pero teka, hindi ko pa alam kung anong pangalan ng isa pa nating anak. She's Jenny. Napangiti si Agatha. Ganoon talaga ang epekto sa kanya ng mga anak. Mabanggit pa lang ang pangalan ng mga ito. Wow, babae pala. Kagat-labing napatingin si Julian sa mga dala nito. You mean, ang nasa isip mo ay lalaki rin siya? Nahihiyang tumango ito. Oo, nakalimutan ko na rin kasing itanong kagabi. Ganon din nung nakaraang pag-uusap natin sa office. Kaya panlalaki ang mga binili kong toys. Okay lang naman, bumawi ka na lang sa kanya sa susunod. Hindi naman sila matampuhin at hindi rin masyadong mahihilig sa mga material na bagay. Pinalaki ko silang praktikal kaya hindi sila mahirap kausap. Ganoon ba? Oo. Sige na, maupo ka na muna sa sofa. May isa pa pala akong tanong, Agatha. Ano yon? Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Julian na ikinataas ng kilay niya. Itatanong ko lang sana kung okay lang sa asawa mo ang ganitong setup. Sa narinig ay hindi niya napigilan ang matawa ng malakas, na madali niya ring hininaan dahil baka magising ang kambal. Wala si Troy dahil may tinatapos na production sa planta. Bakit ka natawa? May nasabi ba akong kakaiba, Agatha? Kagat-labing tumango siya. Mali talaga, dahil wala naman akong asawa. Nakalaan lang ang oras ko sa mga bata at sa trabaho. Wala? Sino yung tinutukoy noon ni Andrew na Dada Troy? That's my friend. Si Troy ang tumulong sa akin mula noon. Mula nung iwanan mo ako. Dugtong ni Agatha pero sa isip na lamang. Akala ko naman pamilyado ka na. Nitong tumango-tango pa. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Pamilyado na naman talaga ako. Single parent nga lang. Sige na, maupo ka muna. Pagkaalis ni Agatha ay hindi mapigilang mapangiti ni Julian. Hindi niya sukat akalain na wala pa palang asawa ang babae. At kahit ayaw niyang umasa, naroon na agad sa sulok ng puso niya ang pag-asang sana ay madugtungan pa ang pag-iibigan nila. Hindi man maayos ang paghihiwalay nila, pero gagawin niya ang lahat maituwid lang ang mga maling desisyon niya noon sa buhay. Naupo si Julian sa hindi namang kalakihang sofa. Maliit lang ang bahay na yun ni na Agatha.
Kaunti lang din ang gamit. Halatang hindi nga sanay ang kanilang mga anak sa mga laruan dahil wala naman siyang nakikitang kahit na ano sa sala kung hindi mga pictures ng mga ito. Tumayo siya at isa-isang tiningnan ng mga larawan. Meron ng baby pa ang dalawa at parehong hawak ni Agatha. Meron namang kasama ng mga ito ang lola ng babae na nakalimutan niyang itanong kung nasaan. Meron ding kasama ng mga ito ang isang lalaki habang nasa tabing dagat. Hula niya, yun si Troy. Daddy? Malakas na kumabog ang kanyang dibdib nang marinig ang tila inaantok pantinig na yon. Dahan-dahan siyang lumingon sa isa sa mga nakapinig na pintuan at doon niya nakita ang isang batang babae habang kinukusot-kusot pa nito ang mga mata. Daddy? Ulit nito sa sinabi kanina. Para namang nagkaroon ng bikig sa lalamunan ni Julian habang marahang lumalapit dito. Nang nasa tapat na siya ng bata ay pumantay siya rito. You must be Jenny. Mahinang usal niya sa nanginginig na mga labi. Tumango ito. Ikaw po ba si Daddy Julian? Oo, ako nga princess. Nakita niya ang paghikbi ni Jenny. Yayakapin na sana niya ito pero naunahan siya ng anak. Pumaloob agad ito sa mga bisig niya habang humihikbi. I missed you, Daddy. Nakikita lang po kita sa dream ko. And now you're here. Oh God. Hindi na napigilan ni Julian ang mapaiyak. Hindi niya alam na ganoon siya kabilis matatanggap ng kanyang anak. Hindi pa niya na itatanong kay Agatha kung ano ba ang sinabi nito sa mga anak nila patungkol sa kanya. Pero sa nakikita niya, parang wala naman itong sinabi kung hindi magagandang bagay. At sa pagbungad ni Jenny sa kanya, parang kilala siya ng bata. Thank you, Lord. Thank you for giving me a chance. Mahinang wika niya habang mahigpit na yakap-yakap si Jenny. I missed you too, anak. Daddy missed you so much. Anya rito, kahit ngayon lamang niya ito nakilala, ay talagang parang pakiramdam niya ay nangulila siya ng husto sa bata. Nasa ganoon silang posisyon nang may isa pang ulong sumungaw sa pintong nilabasan ni Jenny kanina. Andrew, usal niya. Tumitig ito sa kanya habang kikibot-kibot ang mga labi. I knew it po. Hindi ko lang po na ituloy noon ang sasabihin ko kasi dumating si Mommy. Pero sasabihin ko po sanang kapangalan niyo si Daddy. At ikaw po talaga yun. I am, buddy. Well, can you give Daddy a hug? I missed you, anak. The two of you. I'm sorry kung ngayon lang nakauwi si Daddy, ah. I promise na hindi na ako mawawala, mga anak. Tumango ito at nakiyakap na rin sa kanila ni Jenny. Para namang puputok ang dibdib ni Julian sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung anong nagawa niyang tama para magkaroon ng mabubuting mga anak. At pinagpapasalamat niyang lahat yun kay Agatha. Hindi siya ipinagkait ng dating kasintahan sa mga anak nila. Hindi rin siya itinago o siniraan sa kambal. That kind of woman, he truly admired. Someone who set aside her personal anger towards him, choosing instead to think of their children before herself. In a world where bitterness often wins, she chose grace, and that made her the kind of woman who stays in a man's heart, no matter the years or the pain between them. Mula nga noon, halos araw-araw nang dumadalaw kina Agatha si Julian. He really made sure that he's present on every occasion. Walang kaso kahit pa malayo ang biyahe. Mas importante raw kasi rito ang makasama ang kanilang mga anak. Kagaya na lamang sa araw na ito, family day ni na Andrew at Jenny. He was supposedly there, pero magsisimula na ang programa ay wala pa ang lalaki at kinukulit na siya ng kambal. Mommy, let's call Daddy. Kanina pa po siya dapat nandito. Sabi ni Andrew sa kanya. Anak, natawagan ko na siya kanina. Hindi siya sumasagot. Pero nangako naman po siya darating, di po ba? Ani Jenny. Oo, huwag kayong mag-alala. Baka na-traffic lang siya. Katwiran ni Agatha. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Baka hindi mapanindigan ng hello mong ex ang pinagagawa niya at umaasa lang itong mga inaanak ko. Bulong sa kanya ni Troy. Sumama talaga ito dahil hindi rin ito pinalalagpas ang mga ganoong pagkakataon. O ma-absent pa talaga ito sa trabaho para sa kambal. Baka naman na-late nga lang, o baka may importanteng inaasikaso. Sus, at nakuha mo pa talagang ipagtanggol ah. Magkalinawan nga tayong dalawa. Sinagot mo na ba siya uli? Nanunuri ang mga matang tiningnan siya nito. Nagpaparamdam na kasing muli si Julian sa kanya. Hindi niya lang pinapansin. Natatakot kasi siya na baka maulit lang ang nangyari noon. Isa pa, hindi pa sila nagkikitang muli ni Mr. Fidel Navarro. Kahit sinabi na ni Julian sa kanya na hindi nakagaya ng dati ang matanda,
Hindi pa rin siya naniniwala hanggang hindi niya ito muling nakakaharap. Hindi tanggi niya. Naku, yan pa hindi mo na yan. Baka mamaya iyak ang kasunod Sinasabi ko talaga sa'yo na kung iibig kang muli, siguraduhin mong hindi ka naiiyak kagaya noon. Oo na, hindi ko naman makakalimutan ng mga sinabi mo. At hanggat hindi talaga ako nakakarinig ng wedding bells, hindi pa rin aprobado sa akin si Julian. Naiintindihan mo? Ako na lang ang guardian mo at sa akin ka binili ng Lola Sonia mo. Kaya mahigpit pa rin ako sa kanya. Napailing na lang si Agatha. Pinaninindigan talaga ni Troy ang pagiging guardian nilang mag-iina kahit hindi na kailangan. Kaya nga mahal na mahal niya ang kanyang kaibigan. At syempre, importante pa rin ang opinyon nito para sa kanya. Yun nga lang, pagdating sa usaping puso, palaging nauuna ang kanyang bibig kaysa ang mag-isip. Kaya na itatanong nito minsan kung sinugot na ba raw niya si Julian dahil ang sweet daw nila. Para nga daw silang mag-asawa na kung umasta. Oo na, pinag-iisipan ko talagang maigi ang lahat dahil ayokong sa huli masaktan ng kambal. Sila talagang mas importante sa akin. Mommy, singit ni Jenny sa usapan nila. Yes anak. Nasaan na po ba si Daddy? Sasagot pa sana si Agatha nang makarinig sila ng malakas na ugong mula sa himpapawid. Halos lahat ng nasa malawak na soccer field na yon ng eskwelahan ng kanyang mga anak ay napatingala nang unti-unting bumaba ang isang chopper. Wow! Namamanghapang wika ni Andrew. Daddy? Si Daddy nga! Sigaw ni Jenny nang bumaba mula sa chopper si Julian at patakbong lumapit sa kanila. Para namang nag-slow motion ang paligid kay Agatha. Napakagwapo kasi ng lalaki sa suot nitong kulay dilaw na uniforme ng pamilya nila. May print yon ang kanilang mukha at may nakalagay na Daddy sa likuran. Sa tingin niya, mas lalong gumapo ang lalaki sa pagdaan ng panahon. Hindi rin naman pasikat ang isang yan, no? Bulong ni Troy sa kanyang tabi na nagpabalik sa kanyang lumilipad na isip. Magtigil ka nga bakla, baka nagmadali lang humabol kaya ganyan. Siniko pa niya ang kaibigan. Sus, nagpapa-impress lang yan. Hi, bati ni Julian nang makalapit. Sorry for being late. May urgent client meeting kasi ako kanina sa opisina. Daddy, sinakyan po ninyo si Helly? Tanong ni Jenny bago pa makapagsalita si Agatha. Natawa si Julian. Helly, anak? Helicopter po. Yes, princess. Si Helly ang sinakyan ni Daddy para makahabol ako sa family day ng kambal ko. You're on time po, Daddy. Astig mo po. Masayang ani Andrew. Daddy, pwede rin po ba kami sumakay kay Helly? Of course, son. Sabi na pasikat. Nakaismid na bulong na naman ni Troy kay Agatha. Siniko na naman niya ito. Marinig ka, bakla. Hayaan mo na kasi. Humabol ng araw, di ba? Kung sa kotse yan sumakay, malamang bukas pa ang dating yan dahil sa traffic. Dinagtampo ang mga inaanak mo. Okay, parents and learners, mukhang kompleto na tayo, ano? Biglang sabi ng teacher ng kambal sa mikropono. Pwede na tayong magsimula sa ating programa. Maaari po bang pumila ang lahat dito sa unahan? Madali naman silang sumunod. Buhat-buhat pa ni Julian si Jenny habang si Andrew naman ay nakahawak sa kamay nito. Halata sa mukha ng kambal ang hindi matatawarang kasiyahan. Unang naganap ang paligsahan ng bawat pamilya. Tuwang-tuwa ang kambal dahil palagi silang nananalo. Hanggang umabot na sila sa huling game, ang relay. Si Agatha ang nasa unahan na siyang magja-jumping rope ng 20 beses habang si Jenny naman ang aapak sa mga gulong. Si Julia naman ang gagapang at si Andrew ang panghuli na siyang tatakbo at magdadala ng flag nila sa finish line. Nang marinig nila ang malakas na pito, madaling nag-jumping rope si Agatha. Go, Mommy! Go, Mommy! Pag-cheer sa kanya ng apat. Si Troy ang kanilang opisyal na videographer. Hindi na rin ito nakatanggi dahil ang kambal ang nag-request sa ninong ng mga ito. Mommy, konti na lang po. Bilis po, Mommy. Sabi ni Jenny na hindi magkaintindihan sa kinatatayuan. 18, 19, 20. Ani Agatha bago kinuha ang flag nila at tumakbo sa kinatatayuan ni Jenny. Go anak, run fast kay Daddy. Masayang pag-cheer niya sa bata. Jenny, hurry! Bilisan mo! Maaabutan ka na nila! Sigaw naman ni Andrew na atat nang makuha sa kapatid ng flag. Go, princess! Run! Kaya mo yan! May pagpalakpak pa ang sabi ni Julian. Ito na po, Daddy! Pagdating ni Jenny sa pwesto ni Julian ay agad nitong ibinigay sa ama ang flag. Para namang bihasang-bihasa si Julian na ginapang ang ilalim ng lubid.
Daddy! 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 Go, Daddy! Sabay na chant ng kambal. Si Agatha naman ay nakikitsure din. Mahina nga lang. Daddy, bilis po! Maaabutan ka ng pink team! Sigaw ni Jenny. Nang makalusot sa lubid si Julian, ay madali nitong ibinigay ang flag kay Andrew na kumaripas naman ng takbo. Andrew! 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 Sabay-sabay nilang share dito. Hindi alam ni Agatha ang mararamdaman habang pinanonood ang anak. Katabi na niya sina Jenny at Julian na panayang share dito. Go, kuya! Faster! Sigaw ni Jenny na tumatalon-talon pa dala ng tensyon at saya. Go, Andrew! Sigaw naman ni Julian. Malapit ka na, kaunti na lang anak. Nang makita ni Agatha na muntikan ng madapa si Andrew, para bang muntik na ring mahulog ang puso niya hanggang sa marating na nito ang finish line. Yes! Yes! We won! Sigawan nilang tatlo dahil si Andrew ang nauna sa kompetisyon. Nagtatalon pa silang mag-anak at wala sa loob na nagkayakapan si Agatha at Julian dahil sa saya. When she realized it, she immediately let him go. Daddy, Mommy, Jenny, ang galing ko, ang bilis ko po ano? Pagmamalaki at patakbong wika ni Andrew habang kasunod si Troy. Grabe, may future tong inaanak ko. Ang bilis niyang mag-run ha. Daig pa yata niya ang cheetah. Napagod ako rin ng malala kaka-video kay Bagets. Pati ako tumakbo rin ng mabilis. Diyos ko, feel ko ang pagod inaanak ha. Hingal na wika ni Troy. Lumabas na ang kabadingan sa pagsasalita na ikinatawan nilang lahat. Hanggang sa matapos ang family day na yon ni na Andrew at Jenny ay walang pagsidla ng kasiyahan nilang lahat. Dama ni Agatha, hindi lang ang kanyang mga anak ang nasasanay sa presensya ni Julian. Maging siya rin. Sana po lagi tayong ganito, Mommy. I'm so happy po. Ani Jenny napipikit-pikit na ang mga mata habang ibinababa na niya ito sa sasakyan ni Julian. Ipinahatid talaga ni Julian sa driver nito ang kotse nito papunta sa school ng kambal para raw may sasakyan sila pa uwi. Oo nga po, Mommy, Daddy. Ang saya-saya po namin. Thank you po. Sabi naman ni Andrew na si Julian ang may dala. Nag-kiss pa ito kay Julian. You're always welcome mga anak. Anang lalaki na hinalikan din sa pisngi si Andrew, pati na rin si Jenny. Kamuntikan pa itong mabundol sa ulo ni Agatha. Sorry, anito. It's okay. And Julian, thanks pala ha. Thank you for your efforts. You don't have to thank me, Agatha. Bumabawi lang ako sa 6 na taon na sinayang ko. Ginagawa ko to para sa mga anak natin at para na rin sa'yo. Mariing nakagat ni Agatha ang labi. Kinikilig na naman siya pero hindi niya yun pwedeng ipahalata. Umikot si Julian para ipagbukas siya ng pinto ng kotse. Hindi na nila kasama si Troy dahil papasok pa raw ito sa trabaho kahit late. Siya naman, sadyang nakalive para sa event ng kanyang mga anak. Pagdating nila sa bahay ay pinagtig-isahan nilang buhatin at dalhin ang kambal sa kwarto ng mga ito. Nang maayos na nila ang dalawa ay lumabas na rin sila. Dito ka na maghapunan, Julian. Alok ni Agatha sa lalaki. Pwede ba? Oo naman. Tiyak din kasi nahahanapin ka ng dalawa kapag nagising sila. I'm sure gigising din sila mamaya before dinner. Okay, sige. Kung okay naman sa'yo. Bakit naman hindi? Nakibit ito ng mga balikat. Wala lang. Baka ayaw mo lang akong nakikita at kinukulit ka. Inirapan niya ito. Ngayon ka pa talaga nahiya? Lagi ka namang narito. Araw-araw pa nga. Nakikikain ka pa nga madalas eh. Biro niya. Hindi ako nahihiya, Agatha. Ayoko lang na sumasama ang loob mo. Ang dami ko na kayang atraso sa'yo. Atraso, oo. Pero sumasama ang loob? Bakit mo naman nasabi ang bagay na yan? Kasi hindi ka masyadong nagsasalita kapag narito ako. Kaya feeling ko, napipilitan ka lang na estimahin ako dahil sa kambal. Hindi ba? Kailan? Parang wala naman ako natatandaan. At kung hindi ako nagsasalita, sana hindi na kita inalok ngayon. Napakamot ito sa noo. Oo na, baka sa akin lang yun dahil malaki ang atraso ko sa'yo. Anyway, ano bang maitutulong ko sa'yo? Umiling si Agatha. Wag na, ako na lang ang magluluto. Mukha kasing kailangan mo rin ng pahinga. Kanina ko pa napapansin ang paghihikab mo, kaya matulog ka muna dun sa isang kwarto. Tawagin na lang kita kapag nakahanda ng pagkain. Okay lang ba? Oo nga, ang kulit mo talaga. Sige na, pumasok ka na sa kwarto ko. Taboy niya rito. Okay. Natatawag na iiling na lang siya bago nagtungo sa kusina. Magaan ang pakiramdam na nagsimula siyang magluto. Pare-pareho ang paborito ng mag-aama kaya yun na lang ang inihanda niya.
ang sinigang na hipon na maraming kamatis at sibuyas. Nang makatapos si Agatha ay tinungo niya ang kanyang silid. Sinilip niya si Julian na prenteng natutulog sa kanyang kama. Marahan ng mga hakbang na lumapit siya rito. Napangiti siya nang mapagmasdan ang maamo nitong muka. Hindi pa siya nakontento at niyuko ito. You really never change a bit. Pero mas tama rin sabihin na mas lalo kang gumapo. Anya, she even smoothly traced the contour of his face. Yun kasi ang nagustuhan niya sa lalaki noon. Ang perfect square jaw nito. I shouldn't be feeling this way. Pero paano ko ba pipigilan ang sarili ko, Julian? You're the only man that I love. Wala akong ibang minahal. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin. Sa loob ng higit 6 na taon, ikaw pa rin palang laman ng puso ko. Na kahit anong pilit kong magalit sa'yo dahil sa ginawa mo, nalulusaw naman yun sa tuwing nangingiti ka. Sa tuwing napapasaya mo ang mga anak natin. I may be crazy for loving the same man who hurt me the most. But what could I do? Because right now, I'm falling deeply for you. Sa wakas ay pag-amin niya. Hindi naman talaga mahirap makalimutan ng isang taong wala namang ipinakita noon sa kanya kung hindi pagmamahal at kabutihan. Naniniwala siya sa mga dahilan nito kahit panasaktan siya. Sino nga bang gustong mawalan ng taong minamahal kung alam mong nag-iisa lang ito? Kahit nga siya, hindi halos nakayanan ng pagkawala ng kanyang lola Sonia. Mabuti na lang talaga at naunang dumating ang kambal sa buhay niya. At least kahit papaano, hindi siya nalungkot at nagkaroon siya ng dahilan para magpatuloy sa buhay. I still love you, Julian. I still love you. But I'm also scared of what might happen next. Kaya natatakot akong ipakita sa'yo ang totoo ko nararamdaman. Sabi pa niya. Bakit naman? Nanlaki ang mga mata ni Agatha at agad sanang lalayo. Pero madali nitong nahapit ang bewang niya. Bumagsak siya sa mismong gilid nito kaya madali nitong ipinulupot ang mga braso sa kanya. You can't escape from me anymore, love. Narinig ko na ang lahat. And you know that I still love you. Nakikita mo siguro yun at nararamdaman mo rin sa araw-araw na naririto ako. Ani Julian na titig sa kanya. Ang isang kamay nito ay inihawi sa buhok niya at iniligay yon sa kanyang likuran. Now tell me, bakit ka natatakot? Inaalala mo bang iiwan kita ulit? Umiling siya. Hindi yon. Ano? Kasi ang lolo mo, hindi ba ayaw niya sa akin? And I already told you that he changed. Ang totoo nga niyan, humahanap ako ng tiyempong sabihin sa'yo na pinapupunta kayo ni Lolo sa mansyon. Inaalala ko lang talaga na baka hindi ko pumayag kaya hindi ko pa dinidiscuss sa'yo. He wanted to see his great-grandchildren. And I know nung makita niya si Andrew, bigla siyang sumigla at laging kinukumusta sa akin kapag nagkakausap kami. Pati si Jenny excited na siyang makilala. Hindi naman agad nakaimik si Agatha. Nasa dibdib pa rin niya ang pag-aalinlangan. Pero wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Anya sa isip. Okay lang naman kung hindi ka pa ready sa ngayon, Agatha. Darating din naman siguro ang tamang pagkakataon para sa gusto kong mangyari. Sabi pa nito. No, okay lang naman, Julian. Talaga? Aha. Since nakita na rin ni Andrew si Mr. Navarro, palagi niya ring itinatanong sa akin kung kailan ba nila makikita ang matanda. Naisip ko rin kung hindi natin sila ipapakilala ngayon, kailan pa? Matagal na hindi nagsalita si Julian. Nakatitig lang ito sa kanya na ikinailang niya. Maya-maya, bumangon ito at niyakap siya. Hindi ko pa nasasabi to sa'yo. Pero salamat, Agatha. Thank you for everything. For being a mom to our children. For forgiving and still loving me despite the fact that I've hurt you. Palagi ko nga itinatanong sa nasa itaas kung ano ba talagang kabutihan ng nagawa ko at ganito na lang niya ako pasayahin. Dahil alam ko sa sarili ko, hindi ko deserve ang lahat ng to. Anito bago siya pinakawalan. Bakit naman? Ikaw ang ama ng kambal. At alam kong hindi mo rin naman ginusto ang iwan ako, pero kinailangan. But why didn't you contact me nang malaman mo na buntis ka? Alam mo handa kitang pakasalan, hindi ba? Dala na rin siguro ng pride at sama ng loob, Julian. Sabi ko sa sarili ko noon, kaya kong buhayin ng kambal na wala ka. Nariyan naman si Lola. At hanggang sa lumipat kami ni Lola sa Bulacan, nakilala ko si Troy. Siya ang kaagapay namin ni Lola sa lahat ng bagay. Nagpapasalamat ako na nakilala ko siya. Dahil ba sa akin kaya kayo lumipat ng bahay? No, dahil sa trabaho. Dito ako sa Bulacan na-assign kaya dito na rin kami nangupahan ni Lola. Until I found out na buntis ako. Bakit hindi ka nagalit sa akin, Agatha? Aaminin ko, Julian.
Sumama ang loob ko kaya pinili kong putulin ang komunikasyon natin. Pero hindi ako nagalit sa'yo. Hindi kailanman. Alam ko one day magkukrus ulit ang landas natin at kailangang ipakilala ko sa'yo ang kambal. They are the reason why I never held a grudge against you. How could I, when they are the living proof of the man who gave me strength and happiness? Kaya wag ka nang mag-guilty. Binapatawad na kita sa pag-iwan mo sa akin noon. Ngayon ang mahalaga ay bumawi ka na sa mga bata because at the end of the day, they deserve a father who's willing to fight for them. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya. Pagkatapos ay may dinukot ito sa bulsa ng suot nitong pantalon. Salamat, Agatha. Kahit kailan talaga napakabuti mo. Kaya mahal na mahal kita mula noon hanggang ngayon. Mula nung malaman kong wala ka namang asawa, palagi ko na tong daladala. I was really hoping that I could still fix us. That even in the slightest possible way, you could still give me a chance to build our family. At ito na ang pagkakataong hinintay ko. Gusto ko pa rin namang bigyan ka pa ng pagkakataong mag-isip. Pero dahil sa mga narinig ko kanina, sigurado na akong hindi ko na yun kailangan gawin. I love you still, Agatha. Gaya mo, wala ring ibang minahal ang puso ko kundi ikaw lang. At kagaya ng mga pangako ko noon, heto na ako. Handa nang ialay ang pangalang matagal ko nang dapat na ibinigay sa'yo. Binuksan nito ang hawak-hawak na kahon, na kahit alam na niya ang laman, hindi pa rin niya napigilan ang mapaluha. Matagal ko na rin tong nabili. Nang mag-propose ako nung college tayo, hawak ko na to. And yes, I was just waiting for the perfect timing. Pero inabot ang perfect timing na yun ng mahigit 6 na taon. Patawad, love. Hinawakan ni Julian ang pisngi niya at masuyo yung hinaplos. Will you marry me, Agatha Asuncion? Sa pagkakataong to, hindi na ako maditiktahan ng kahit na sino pa. Marry me, love. Buuin natin ang pamilya natin. Bigyan natin ng kumpletong pamilya ang mga anak natin. I love you so much. Tuluyan ang napaiyak si Agatha at madaling yumakap kay Julian. I love you too, Julian. That's all that matters. Oo, papakasal ako sa'yo. Bigyan natin ng buong pamilya ang kambal. Narinig niya ang paghikbi ni Julian, kaya madali siyang kumawala rito. Umiiyak ka ba? Tears of joy, my love. Sa wakas matutupad na rin ang lahat ng mga pangarap ko. Kinuha nito ang diamond ring na napapalibutan ng maliliit na emeralds. Isinuot nito yun sa daliri niya bago siya tinitigan sa mga mata. I love you, Agatha. Thank you. I love you too. Julian didn't hesitate to claim her lips for a mind-blowing kiss. Kung hindi pa nila narinig ang hagikikan sa may pinto, ay hindi pa sila mag-aagwat. Sabay silang napalingon ni Julian sa may pinto. Nakita nilang nakatayo roon ang kanilang kambal. Mommy, ibig po bang sabihin hindi na aalis si Daddy? Palagi na po natin siyang makakasama araw-araw? Magpapakasal na po kayo? Makulit na tanong ni Jenny habang lumalapit sa kanila. Yes, anak. Sagot niya. Ibig pong sabihin magiging kuya na ulit ako at ate naman si Jenny? Magkakaroon na kami ng mga kapatid? Ani Andrew, ngiting-ngiti. Nagkatinginan silang mag-asawa, pagkuway nagkatawanan. Oo anak, magiging mga ate at kuya na kayo sa tamang panahon. Sakay ni Julian. Yay! Masayang wika ng dalawa bago yumakap sa kanila. We love you, Mommy, Daddy. Duet ng mga to. We love you too. Sabay rin nilang tugon ni Julian. Pagkatapos nga ng tagpong yon, agad silang nagpunta sa mansyon ng mga Navarro. Kinakabahan pa si Agatha nang bumaba silang mag-iina sa kotse ni Julian. Wow! Is this a castle po? Manghang tanong ni Jenny. Daddy, ang laki naman po ng bahay niyo. Para pong kasya na riyan ang bahay namin ni na Mami at Dada Troy eh. Sabi naman ni Andrew. Natawa si Julian. Magiging bahay niyo na rin to kapag naikasal na kami ng mami niyo. Talaga po? Sabay na sabi ng dalawa. Oo. Julian! Tawag ng isang boses matanda. Parang iisang tao silang napabaling sa malaking entrada ng mansyon. Naroon si Fidel Navarro, nakaupo sa wheelchair nito. Lolo Fidel! Ani Andrew na mabilis na nagliwanag ang muka. Patakbo itong lumapit sa matanda at yumakap. Sumunod din dito si Jenny na halatang nahihiya pa. Lolo, mano po? Ani Jenny. Bumitiw si Andrew sa pagkakayakap sa matanda at hinayaan ng kapatid na magmano. Nagmano rin ito. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Agatha ang pangingilid ng luha ng may edad na lalaki. You really grow up well. Anito bago sila nilingon ni Julian. Ready?
Bulong ng kasintahan kay Agatha. Yes. Inakay siya nito palapit sa kinaroroonan ng matanda. Alanganin siyang umiti rito. Magandang araw po, Mr. Navarro. Bati niya rito. Oh, Iha, drop that Mr. Navarro. Just call me Lolo. At gusto ko ring sabihin sa'yo habang may panahon pa na pinagsisisihan ko ng labi sa mga sinabi ko noon. Mapatawad mo sana ako at hayaang makabawi. Anitong hindi mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Sa halip na sumagot, niyakap ni Agatha ang matanda. Matagal ko na po kayong pinatawad. Alam ko naman po ang kabutihan lang ni Julian ang iniisip niyo mula pa noon. Anya, naramdaman niya ang pagtango nito. Sorry pa rin. Hamot, babawi ako sa inyo. Lalo na dito sa mga apo ko. Kaganda at kagwapo naman talaga ng dalawang to. Sabi pa nito. Lolo, mana po kasi kami kina Mommy at Daddy. Sagot ni Andrew na ikinatawa nila. Oo na, wala na akong sinabi. Bueno, pasok na tayo sa loob. Nakahanda na ang tanghalian. Sabi ng daddy nyo, paborito nyo mga yon. Hala, tayo na. Alok nito at nauna nang pumasok kasabay ang kambal. He really changed. Wala nang mabigat na oras sa paligid niya. Ani Agatha sa nobyo. I told you. Lalo na ngayon at makakasama na niya ang mga anak natin. Tiyak na mas lalong babata si Lolo at lalakas. I agree. Sagot niya bago yumakap sa bewang nito. Saka sila naglakad papasok ng mansyon. Paglipas ng 2 buwan, dumating na ang pinakahihintay nilang pinakamahalagang okasyon. Kanina pa hindi mapakali si Julian sa kanyang kinatatayuan sa may unahan ng simbahan. It was their wedding day at hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan ng husto. Julian, pwede bang itigil mong paggalaw sa paa mo? Aba, daig mo pang pusang hindi mapaanak ka. Ani Theo nakatabi niya. Naroon din sina Caleb at Luke na nauna nang ikasal sa kanya. Ikinasal ito kamakailan kay Carmela. Ang 3 kaibigan ang best man niya. Julian, nasa labas na si Agatha. Ano pa bang kinakakaba mo riyan? Tanong naman ni Caleb. You won't know until you stand in his position. Kasi ako tapos na sa ganyang tagpo at talaga namang nakakakaba. Depensa naman ni Luke. Baka naman umiyak ka pa. Biro ni Caleb sa kanya. Sasagot pa sana si Julian pero bumukas na ang malaking pinto ng simbahan at iniluwan niyon ang babaeng pinakaiibig niya. Nagbago ang awiting kinakanta ng choir. Ngayon at kailanman na yon ni Basil Valdez. Titig na titig si Julian kay Agatha na napakaganda sa suot nitong wedding gown na simpleng-simple lang ang tabas. It was just a plain white satin dress, which showed Agatha's perfect body. May manggas yon na hanggang punong balikat at medyo mahaba ang likuran. Ang belo naman nito umabot lang hanggang sa tapat ng dibdib nito. Kasi sabi ko lang na baka ka umiyak, pero umiiyak ka na nga, Julian. Palatak ni Caleb sa kanyang tabi. Ganoon talaga kapag matutupad na mga pangarap mo. And I'm sure darating din kayo ni Theo sa ganitong punto. Anya sabay singhot. In your dreams, pare. Wala akong panahong pasakitin ang ulo ko, no? Sagot ni Theo. I agree. Ayoko pa rin mabahiran ng drama ang single life ko. Sabi naman ni Caleb. Pare, pahiran mo na mga luha mo. Baka isipin ng mga tao rito, pinaiiyak ka namin. Bulong naman ni Luke, sabay abot ng panyo sa kanya. Natatawang kinuha niya yon bago tiningnan sina Theo at Caleb. Mark my word, kakainin niyo mga sinabi niyong dalawa. Anya bago muling nag-focus kay Agatha. Nang makarating ito sa tabi niya kasama si Troy na siyang naghatid dito, hindi maawat ang ngiti sa kanyang mga labi. Sinasabi ko sa'yo, Mr. Navarro, aagawin ko si Agatha kapag pinaiyak mo siyang muli. Maarteng wika ni Troy. Hindi niya tuloy malaman kung seryoso ba ito o hindi. Don't worry, Troy. Mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko. Hindi ko na siya sasaktan at paiiyakin. Dapat lang, no? Anito bago binalingan si Agatha. Sige na, best. Ituloy mo na ang naudlot niyong pangarap. Saka palang ibinigay ni Troy ang kamay ng babae sa kanya. Thanks, Troy. Sabi ni Agatha rito sa bayakap. You don't have to. Alam mo kung gaano ko kayo kamahal na mag-iina. Awat na yan. Kanina pa naghihintay ang pare. At huwag ka mag-alala. Kapag pinaiyak ni Julian si Agatha, kaming 3 muna ang bubugbog sa kaibigan namin bago ikaw. Ani Theo sa kabilang tabi. Sinimangutan naman ito ni Troy at inirapan. Kung hindi ka lang talaga gwapo, Mr. Salazar, kanina ko pa binusalan ng bibig mo. Panira ka ng moment ng mag-BFF. Natawa sila. Sige na, baka nga mainip si Father.
Ani Julian sa mga ito bago hinarap si Agatha. Ready, love? Yes, love. Tugon nito. Bago akayin sa harap ng altar ay nilingon muna ni Julian ang kanilang mga anak. Malapad ang ngiti ng dalawa habang katabi ang kanyang lolo. Pagdating nila sa unahan, maingat niyang inalalayan si Agatha. Nang mag-umpisa na ang seremonya, mataman silang nakinig. Hanggang sa sumapit ang pagpapalitan nila ng vows. Agatha, this is a long overdue of my promises to you. And now it is really happening. I know I've done so many things in the past that hurt you and our kids the most. Pero mula sa araw na to, sisiguraduhin kong hindi na mangyayari yun. Dahil walang araw na hindi ko kayo mamahalin at pag-aalayan ng buong oras ko. Sisiguraduhin kong mapupuno ng mga tawanan at masasayang alaala ang ating magiging tahanan. And I promise you that I will never ever let you go away from me again. At kahit mabingi ka sa akin, paulit-ulit ako magpapasalamat sa iyo sa lahat-lahat. Lalo't higit sa pagpapatawad mo sa akin. Paulit-ulit ko ring ipagpapasalamat sa Diyos ang pagbibigay mo sa akin ng ikalawang pagkakataon. Higit sa lahat, paulit-ulit kong sasabihin sa iyo kung gaano ako kaswerte na ikaw ang magiging kabiyak ko at kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, Mrs. Agatha Asuncion Navarro. Ani Julian habang nangingilid ang mga luha. Julian, isa lang naman ang natutuhan ko sa mga nangyari sa atin. Ang magpatawad. At syempre ang mahalin ka ng labis-labis. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. Kayo ng mga anak natin. At salamat kasi nabiyayaan tayo ng mga bababait at maunawaing anak. Salamat din dahil mas nanaig ang pagmamahal mo sa amin. At salamat dahil kahit anong mangyari, ako pa rin ang pinili mo sa huli. Mahal na mahal kita, Mr. Julian Navarro. Umiiyak na wika ni Agatha. At ngayon sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng poong may kapal ng simbahang katoliko at sangkatauhan, kayo, Julian at Agatha ay inihahayag kong mag-asawa na. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa, Julian. Anang pari, ang hudyat na yun na lang naman ang pinakahihintay nila. Madali niyang inalis ang belo ng asawa at siniil ito ng halik na punong-puno ng pangako ng isang magandang bukas sa piling ng isa't isa. Yay! Kasal na sina Mommy at Daddy! Sigaw ni Jenny sa kabila ng palakpakan ng mga naroroon. Yay! Magkakaroon na ulit kami ng kapatid! Sabi naman ni Andrew na ikinatawa ng lahat. Natatawang nag-agwat silang mag-asawa bago sinalubong ang kanilang mga anak na tumatakbo na sa tabi nila. We love you mga anak. Sabay na lang wika ni Agatha. We love you rin po, Mommy, Daddy. We're a happy family now. Tuwit din ng dalawa. Pagkatapos ng kasal nila ay dumiretso na sila sa reception na ginanap sa isa sa mga hotel na pag-aari ng mga Navarro. Sumunod doon ay tumulak sila patungong Maldives para sa kanilang honeymoon. Ang kambalay iniwan muna nila kay Lolo Fidel at Troy. Makalipas ang isang taon ay biniyayaan muli sila ng 3 malulusog na sanggol, 2 lalaki at 1 babae. Kinakantsawan pa si Julian ng kanyang mga kaibigan dahil ang lakas daw ng tuhod niya. Wala raw kasi siyang kahirap-hirap magparami. 1 putok, multiple babies agad. Napagdesisyon na nilang mag-asawa na hindi na muna magtatrabaho si Agatha. Yun ay para matutukan ang lumalaki nilang pamilya. Kaya nga mas lalo pa niya itong minahal at hinangaan dahil sa dedikasyon nito para sa kanya at sa kanilang mga anak. Hindi rin naman nagpapahuli si Julian. Sinisigurado niyang may oras pa rin si Agatha para sa sarili nito. Dahil kahit abala siya sa trabaho, tinitiyak talaga niyang may oras siya palagi para sa pamilya. Ika nga, para mas maging masaya ang pagsasama, bukod sa pagmamahal, kailangan din ng pagtutulungan. At yun ang ginagawa nilang pareho at ipinakikita nila sa kanilang mga anak. Dahil alam nila, sila ang magiging ehemplo ng mga ito sa paglaki. Sometimes, life gives us second chances not because we deserve them, but because we're given the opportunity to learn and grow. Ang pagbibigay ng second chance ay depende sa tao at sa lalim ng sugat na iniwan ng isa't isa. Minsan mahirap itong ibigay, pero kahit ganoon, huwag nating kalilimutan na ang pagpapatawad ang unang hakbang patungo sa tunay na paghilom at kapayapaan. Time will tell kung kailan darating ang pagkakataong yun. Dahil kapag napuno ng puot at galit ang puso, nawawala ang kakayahang umunawa at magmahal. At tulad ng pagmamahala ni na Julian at Agatha, kahit nagkahiwalay sila dahil sa mga pagsubok, pinagtagpo muli sila ng tadhana. Sa muling pagkikita, nagkapatawaran sila at muling pinili ang isa't isa.
Dahil kung tayo talaga, walang distansya o panahon ang makakapigil sa pag-ibig. Everything was healed through sincere conversations and the acceptance of each other's faults. Through all the years and storms, their hearts found their way back to each other, proving that true love isn't about never falling apart, but about always finding the courage to come back together. They chose to take the leap, fearless and whole, because some loves are worth every risk. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.